Magandang araw po sa inyong lahat. I am Attorney Ray Campanilla, the legal counsel of Mr. Coco Martin and CCM Films Production Incorporated. Bago po i-discuss yung tungkol sa kanyang Facebook post, nais kong ipahayag na yung pangalang Rod Navarro ay isa sa mga kilala, ginagalang nating mga artista at komedyante noong pa man, dekada 80 o 70. So ang industriya ay mataas ang paggalang sa taong ito na si Rod Navarro. Ang siguro tinutukoy mo yung nag-post na Rod Navarro Jr. Base sa pinadala sa aking impormasyon, ito pa lang si Rod Navarro, ang tunay na pangalan ay Joseph Bowers Riquet. Ibig sabihin, yung Rod Navarro ay kanya lang screen name. So kung ito screen name, hindi po pwede itong magkaroon ng Rod Navarro Jr. legally. Dahil screen name lang ito eh. So, Rod Navarro Jr., saan mo ba kinuha yung pangalang Rod Navarro Jr.? Ikaw ba mismo ang gumagamit lang niyan dahil nga kilala yung tatay mo? Sana may paliwanag mo din yan para sa kaalaman ng madami. Kasi ang iniisip kasi ang tatay mo ay Rod Navarro talaga ang pangalan. At ikaw naman ay Junior. Pero yun na nga, katulad ng sinabi ko, yung Rod Navarro ay isa lamang screen name. Although nakita ko siya rito, na-meet ko siya, nag-send siya ng mga message sa akin, hindi kami talagang magkakilala. Hindi ko alam kung talaga siyang anak ba ni Rod Navarro. Hindi ko rin alam kung siya ba talaga yung Rod Navarro Jr. At the moment, siyempre, pinaprocess pa natin yan. Iniimbestigahan natin kung talagang siya nga ay anak ni Rod Navarro Jr. Pero pansamantala, dahil nga siya ay nagpakilala bilang Rod Navarro Jr., we will give him that presumption na talaga siya ang anak ni Rod Navarro at igagalangin natin ang kanyang kaya. Isa-isahin natin Yung una, meron siyang post. Yung kanyang allegation is in general. Wala siyang binabanggit na lugar, wala siyang binabanggit na oras, wala siyang binabanggit na tao. Although alam naman natin kung sino yung kanyang pinatutungkulan. Ang maliwanag na sinabi niya doon ay siya ay minaltrato, minura, hindi binayaran ng tama bilang artista. Doon muna tayo sa umpisa yung pagkakakilala sa kanya ni Mr. Coco Martin. Ang sabi ni Mr. Coco Martin ay sa isang taping niya somewhere in Quezon City, nakita niya na umuulan-ulan pa, nakita niya itong si Rod Navarro Jr. na nag-aabang at nung siya ay lumabas, kinausap siya. Sinabi niya na, Direk, baka naman pwede akong makasingit. That's the word makasingit sa Batang Quiapo. Ang sabi ni Coco Martin is parang namumukaan niya. Parang kilala niya. So, automatically, dahil nagpakilala siya na Rod Navarro, sabi nga, katulad nga ng nasabi ko, mataas ang kanyang respeto sa kay Rod Navarro, sinabi niya doon sa kanyang executive producer na si Miss Ayla na kunin yung number at eventually, yun na nga, tinawagan siya at isasama siya sa Batang Quiapo. Sa kanyang pahayag, sabi niya, unang-una, bakit sinasabi mong hindi mo ako kilala? Magkasama tayo dun sa PAMAS Awards Night na lasing ka. Para saan, Mr. Rod Navarro Jr., yung salitang lasing ka? Ano ba ang gusto mong ipahiwatig sa mga fans, sa mga manunood mo, sa mga followers mo, saka sa mga fans ni Coco Martin, nung banggitin mong lasing ka? Ang PAMAS Award ay isang dignified na organisasyon, dignified na okasyon na kung saan marami sa mga artista ay pumupunta doon dahil tinitingala itong awards night na to Pwede mo namang sabihin na nagkasama kayo at magkakilala kayo. Bakit kailangan mo sabihin pa yung lasing? Ano ba ang gusto mong ano ba ang gusto mong mangyari diyan? Ano ang gusto mong ipahiwatig diyan? Hindi kaya yan gusto mong sirain si Mr. Coco Martin doon sa pahayag mo na yan. Pangalawa,
Sinabi mo na ikaw ay nagtanong ka, bibigyan ka ng mahabang role. Sabi mo, asan? Binigyan mo ba ako ng mahabang role? Mr. Rod Navarro Jr., ano ba ang ibig mong sabihin mahabang role? Laruhin mo. Ano ba yung mahaba sa'yo? 1 taon, 2 taon, 3 taon? Sana maalala mo na maraming veterano, artista, mahuhusay na artista dito sa Batang Quiapo na binigyan ng role pero nung kailangan na yung karakter niya ay alisin, wala na mga reklamo. Pero ikaw, parang kino-question mo na asan yung mahabang role, di ba? Ang role ng isang artista, katulad yan, sinabi mo na lumaki ka sa showbiz. Ang role ng isang artista ay depende sa karakter at depende sa hinihingi ng istorya. Ano ba yung role mo doon? Kasama mo ang isang main character na si Miss Irma Adlawan. Sidekick ka niya. Kontrabida ka. Lahat ng exposure ni Miss Irma Adlawan, andun ka. Madami ding mga eksena, marami ring video kung saan ikaw ay tinutulungan pa ni Mr. Coco Martin kung paano dapat i-aksyon yung iyong karakter doon. Isang bagay na si Mr. Coco Martin bilang direktor, bilang chief director, entitled siya diyan. Nagtatanong ka pa doon na, bobo ba ako? Pangit ba yung acting ko? Okay naman kung ano opinion mo sa sarili mo, wala namang masama doon. Kaya lang, kung sinasabi mo nga na ikaw ay lumaki sa showbiz, dapat maintindihan mo at dapat siguro maunawaan mo na ang magsasabi kung tama ang iyong inaarte ay yung direktor. Dahil wala naman nagsasabing bobo ka eh. Huwag mo lang tanongin sa tao kung tama yung aksyon mo. Dahil ang alam ng tao, nung napanood nila, yung aksyon mo, yun na yung napalitan, na-edit, yan na yung itinuro at dinikta ng direktor. At karapatan yan ng kahit sa inyong direktor. Magtanong ka kahit sa kahit sinong gumagawa ng pelikula. Pangatlo, ano sabi mo? Binayaran mo ba ako ng tama bilang artista? Ano ba yung tamang bayad para sa'yo? Kung halimbawa ang tingin mo sa pagiging artista mo ay nandito ka at ang ibinayad sa iyo ay nandito lang, talagang hindi kayo magkakatugma. Pero anong dapat mong gawin? Bago ka nag-umpisa, dahil meron ka palang sariling taripa, meron ka palang sariling rate ng iyong talent fee, dapat umpisa pa lang, nagtanong ka na sa producer, sa director, Direk, ma'am, sir, magkano ba ang ibabayad nyo sa akin? Dahil, pakiramdam ko sa sarili ko, andun ako, tapos ibabayad nyo sa akin, nandito lang. Dapat kinlaro mo na yun, umpisa pa lang. So, nung nalaman mo, nang ibabayad sa iyo ay nandito lang, at ang tingin mo sa sarili mo ay nandito ka, mayaw ka na dapat. Or, if you did not have the first opportunity to deny o tumanggi, sana the first time na nabayaran ka, sinabi mo na hindi ito sapat. Hindi ka pala masaya eh. Sana umpisa pa lang umalis ka na. Sana umpisa pa lang nagpaalam ka na. Sana umpisa pa lang nagsabi ka, sir, lugi ako dito. Ma'am, lugi ako dito. Nakailang buwan ka, 3 buwan, 4 na buwan, hindi ko alam. Kung meron ka talaga sinasabi mo na ayaw mong matapak-tapakan ng iyong pagkatao, ayaw mong mayurakan yung iyong pagkatao, hindi sana hindi mo na tinanggap. Yun ang tamang gawain kung sa palagay mo, agabyado ka from the very start. Pang-apat, sinabi mo na ikaw ay minura, na insulto ka. Kung totoo yan, hindi dapat nag-walk out ka. Dahil sabi mo hindi pwedeng tapak-tapakan ng iyong pagkatao. Pero ano yung aligasyon mo? Banggitin mo anong araw, anong oras, anong scene, sino-sino ang mga taong nandun na yumurak sa'yo, na tinulak-tulak ka. Sino-sino yung mga tao na sinasabi mong direktor na nagmura sa'yo. Dapat binanggit mo.
para itong mga tao na 'to mabigyan naman ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili o mapatotohanan yang mga sinasabi mo. Ininsulto ka? Anong insulto ang sinabi sa'yo? Liwanagin mo, magturo ka ng tao. Kasi kapag ganyan yung iyong aligasyon, ang nangyayari, nakakasira ka lang na reputasyon ng kumpanya. Nakakasira ka ng reputasyon ni Mr. Coco Martin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mo, testigo. Panlima, itong huli, naglabas ka na naman ng video na naiyak-iyak ka pa, sinasabi mo na dumudugo na yung sikmura mo tungkol sa mga anak mo, mahal na mahal mo yung mga anak mo, na dinadaga yung bahay mo, na pinapalayas ka na sa bahay mo. Madaling salita, parang kawawa ka naman talaga. Well, wala namang masama doon. Title ka dyan eh. Pero hindi naman yan issue eh. Ang issue, ano ba talaga yung ginawa sa'yo? Sana sinabi mo. Ito, nagbago. Hindi ka naman nagbago ng tono. Doon sa malaki na binuka ka, etc. Ngayon, nag-focus ka na ikaw ay inaalok o inaalok ng pera, 100,000. Pagkatapos, sinabi mo na mayroon kang kasamang isang kilalang artist, hindi ka na nagbabanggit, hindi ko alam kung naturuan ka na ng abogado mo. Hindi mo binabanggit yung pangalan ni Coco Martin, di ba? Wala kang binabanggit. Pero huli na eh, di ba? Alam na ng lahat na ang pinatutungkulan mo ay si Mr. Coco Martin. Git mo rin yung FPJ, Batang Quiapo. Pero, niiwasan mo yung banggitin yung pangalan ni Coco Martin. Huli na. Banggitin mo na. Alam naman natin yun nung patungkol sa'yo, pinapatungkulan mo. Ang sabi mo, pinatawag ka. Pagdating doon, sabi sa'yo na ito, bibigyan ka ng 100,000, pero palaguin mo yan. Pag hindi mo na palaguyan, hindi tayo magkikita kahit kailan. Pag palagay mo ng totoo yung sinasabi mo, ipagpalagay mo na hindi exaggerated yung sinasabi mo, siya yung nagbibigay. Yun ang kondisyon niya. Eh di ba, sabi mo kawawa ka, pinipigyan ka. Kung ang kondisyon niya ay palaguin mo yan, masama ba yun? Kung ang kondisyon niya ay palakihin mo yan, masama ba yun? Wala naman siguro masama doon. Kung sabihin niya na kapag hindi mo yan napalago, ay hindi na tayo magkikita, anong masama doon? Kung lawakan mo lang yung pangunawa mo, sana inisip mo, this is a challenge to me. Dahil kapag ito ay napalaki ko, ito ay napalago ko, eh hindi naman siya makikinabang dahil hindi mo naman isusuli yung pera sa kanya. Ikaw at ang iyong mga anak ang makikinabang doon. Nagsabi ka pa na huwag kang umasa sa talento mo dahil hindi tayo magkaparehas. Wala kang talent. Yan, kahit wala ako doon, hindi ako maniniwala yan. Dahil kilala ko to eh. In the first place, kung hindi siya naniniwala sa talento mo, wala ka dapat yan. Dapat di ka na pinasok dyan. Ang dami-daming video nagkalat ngayon, no? Tinutulungan ka pa. Tinutulungan ka sa aksyon. Siya mismo, personal. Anong sasabihin mo ng huwag kang maniwala sa talento mo? Marami akong tinanong. Sinabi mo, niyurakan ka. Minura ka pa. Saan ka naman nakakita naman ng ganyan? Na ipapatawag ka para bigyan ka ng puhunan, para bigyan ka ng pera, para bigyan ka ng tulong, dahil ikaw mismo ang lumapit. Tapos mumurahin ka. Ano ang mapapala niya kung mumurahin ka niya? Kanya ka nga pinatawag para bigyan ka ng puhunan, para tulungan ka. Marami na ang desisyon kahit ng Supreme Court na yung ganyang PI, hindi yan ibig sabihin inaalipusta ka. Depende yan sa pagkakasabi, depende yan sa intensyon, depende sa sitwasyon. Hindi porket nagbitaw ng salitang ganyan, assuming na totoo yung sinasabi mo, ang ibig sabihin yun ay minamasama ka o binababa ang pagkatao mo.